Ilarawan ang eksena. Nagpasya kang gumawa ng isang eksperimento. Nilinis mo ng mabuti ang isang kwarto. Pinunasan mo ang bawat istante. Vinu-vacuum ang bawat sulok. Iniwan ang mga kasangkapan na makintab. Pagkatapos ay nilock mo ang pinto, sinilyuhan ang mga bintana. Siniguro na walang kahit isang puwang na natira. Walang papasok doon sa loob ng ilang buwan. Pagbalik mo, binuksan mo ang pinto nang may katiyakan na matatagpuan ang lahat ng pareho pa rin. At doon katatamaan ng realidad. Isang sapi ng kulay abong, alikabok, manipis pero hindi mapagkakamalan, ang bumabalot sa bawat ibabaw. Para bang may isang multo na nanirahan doon? Para bang may sadyang pumasok para busitin ka? Pero hindi. Walang pumasok. Ang mga bintana ay nanatiling sarado. Ang pinto ay nanatiling nakaselyo. Paano ito naging posible? Saan ba nanggaling ang alikabok na yan? Ang sagot ay nakababagabag at nakakaaliw sa magkaparehong bahagi. Ang alikabok na yan ay hindi nanggaling sa labas. Ito ay nasa loob, naghihintay. At ang pinaka nakakabahala sa lahat ay ang malaking bahagi ng kulay abong sapin na nakikita mo sa mga kasangkapan ay ikaw. O sa madaling salita, ang iniwan mo. Ang hukbong invisible. Kung ano ang talagang bumubuo sa mga partikulong iyan. Upang maunawaan kung bakit lumilitaw ang alikabok kahit sa mga nakasaradong kwarto, kailangan muna nating maunawaan kung ano ba ito ng eksakto. Ang alikabok ay hindi isang bagay. Hindi lamang ito basta dumi na nanggagaling sa kalye. Ito ay isang komplikadong timpla, isang mikroskopikong cocktail ng iba't ibang materyales na lumulutang sa paligid natin nang hindi natin nakikita. Ang isang mahalagang bahagi ng alikabok sa bahay ay nanggagaling ng direkta sa ating sarili. Ang mga tao ay patuloy na naglalagas ng mga patay na selula ng balat. Milyon-milyon sa mga ito bawat araw. Natatanggal ang mga ito sa pagkiskis ng damit, sa paggalaw, sa simpleng paglipas ng mga oras. Ang mga selulang ito ay mikroskopiko, hindi nakikita ng mata. Lumulutang ang mga ito sa hangin, lumalapag sa mga ibabaw at naipon. Kapag ikaw ay nasa isang kwarto, ikaw ay patuloy na nag-iiwan ng bakas ng iyong sarili sa lahat ng dako. Dagdagan pa yan ng mga hibla ng buhok, maliliit na hibla na natatanggal sa mga damit, sa mga alpombra, sa mga kurtina, sa mga upholstery na kasangkapan. Ang bawat tela, kahit gaano katatag tingnan, ay patuloy na nawawala ng napakaliit na mga partikulo. Para bang ang lahat ng nakapaligid sa atin ay nasa isang estado ng mabagal at hindi mapapansing pagkabulok. Pagkatapos ay naroon ang labas. Puleng, mga spore ng amag, mga partikulo ng lupa, polusyon, abo. Ang lahat ng yan ay lumulutang sa hangin na ating nilalanghap. Kahit panatilihin mong sarado ang mga bintana, ang bahagi ng material na yan ay nasa loob na noon pa man. At ang isa pang bahagi, gaya na makikita natin, ay nakakahanap ng paraan para makalusot. Ang bahay na kinakain ng kanyang sarili. Ang tahimik na pagkabulok ng kapaligiran. May isang salik na halos walang sinuman ang nagkokonsidera kapag mag-iisip tungkol sa alikabok. At iyon ay ang mismong mga gusali na gumagawa ng sarili nilang dumi. Ang mga dingding, ang mga kisame, ang mga sahig, ang mga materyales sa konstruksyon. Ang lahat ay nasisira sa paglipas ng panahon sa isang mikroskopikong antas. Ang pintura,
ay natutuklap sa mga hindi nakikitang partikulo. Ang kahoy ay naglalabas ng maliliit na hibla. Ang pinakamatigas na konkreto sa mga pagbabago ng temperatura at kahalumigmigan ay naglalabas ng mga micropartikulo ng mineral na alikabok. Ang insulasyon ng mga dingding, ang material na inilalagay nila para hindi pumasok ang lamig, ay nasisira din at naglalabas ng mga partikulo. Ang bahay ay unti-unting kumakain sa kanyang sarili at ang mga tira ng prosesong iyon ay nahuhulog sa iyong mga kasangkapan. Kahit ang mga walang buhay na bagay ay nagaambag, ang mga libro, sa paglipas ng panahon, ay naglalabas ng mga hibla ng papel. Ang mga kagamitang elektroniko ay gumagawa ng maliliit na partikulo dahil sa init at panloob na paggalaw. Ang bawat bagay sa kwarto ay, sa isang banda, nasisira sa paraang hindi mapapansin, nagdaragdag ng kanyang butil ng buhangin sa sapi ng alikabok na balang araw ay makikita mo. Ang lihim ng mga puwang. Bakit ang mga kwarto ay hindi kailanman hermetiko? Ngayon ay darating ang bahagi na nagpapalito sa maraming tao. Naniniwala tayo na kapag sinara natin ang isang pinto at isang bintana, ang kwarto ay mananatiling selyado gaya ng isang hermetikong kahon. Ngunit ang katotohanan ay napakaiba. Ang mga bahay ay hindi hermetiko. Ang mga ito ay puno ng napakaliit na mga daanan ng pagpasok at paglabas ng hangin. Sa paligid ng mga hamba ng pinto, kahit gaano pa kahusay ang pagkakalapat, laging may mga napakaliit na espasyo. Ganoon din ang nangyayari sa mga bintana, kahit gaano pa kahusay ang pagkakagawa. Ang mga saksakan ng kuryente ay isa pang punto ng pagpasok. Ang hangin ay maaaring makalusot sa maliliit na puwang sa paligid ng mga mekanismo. Ang mga bentilasyon, ang mga duct ng air conditioning, ang mga tubo na pumapasok at lumalabas, ang lahat ng iyan ay mga daanan ng komunikasyon sa labas. Ang mga gusali ay humihinga sa natural na paraan. Habang nagbabago ang temperatura sa labas, nang nag-iiba ang presyon ng atmosfera, na ang hangin ay umiihip laban sa mga harapan. Ang hangin ay mabagal na gumagalaw sa mga micropuwang na ito. Ito ay isang tahimik na daloy ng hangin, halos hindi mapapansin, ngunit patuloy. At ang daloy ng hangin iyon ay nagdadala ng mga partikulo ng alikabok mula sa labas patungo sa loob. Kaya kahit maniwala ka na ang kwarto ay selyado, sa katotohanan ito ay nasa isang patuloy na pagpapalitan, mabagal pero patuloy, sa labas ng mundo. Ang alikabok ay hindi nangangailangan ng bukas na pinto para pumasok. Sapat na sa kanya ang mga hindi nakikitang landas na yon. Ngunit meron pang higit pa. Dahil ang alikabok ay hindi lamang pumapasok mula sa labas. Gumagalaw din ito sa loob, lumilipat ng lugar, muling tumatira. At may isang pangunahing salik na nagtatakda kung gaano karaming alikabok ang makikita mo sa pagbabalik. Ang oras at ang kawalan ng aktibidad. Sa isang nakasaradang kwarto na walang mga tao na nanggagambala rito, na walang malalakas na daloy ng hangin, na walang mga vacuum o mga pamunas ng alikabok, ang alikabok ay nakakahanap ng mga perpektong kondisyon para gawin ang pinakamahusay na alam nitong gawin, ang maipon ng walang awa. Sa susunod na kabanata ay matutuklasan natin kung paano ang oras, ang grabidad at ang temperatura ay nagsasabuatan para likhain ang mga sapin na yan na labis nating kinakamuhian, at kung bakit ang isang bakanting kwarto ay maaring magtapos na mas marumi kaysa sa isa na ginagamit mo araw-araw. Ang kaaway na walang kibo. Bakit ang kawalan ng aktibidad ay nagpapalala sa mga bagay?
Dito tayo makakarating sa isa sa mga pinaka-interesanteng paradox ng alikabok sa bahay. Sa intuition, maiisip natin na ang isang kwarto kung saan walang pumasok ay dapat manatiling malinis. Ngunit ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran. Sa isang kwartong may tao, may patuloy na paggalaw. Ang mga tao ay naglalakad, bumubuo ng mga daloy ng hangin na nagpapanatili sa mga partikulo na nakasuspinde. Ang mga vacuum at ang mga pamunas ng alikabok ay nag-aalis ng bahagi ng alikabok. Ang mga bentilasyon, ang mga pang-araw-araw na kilos, ang lahat ng yan ay nag-aambag upang ang alikabok ay hindi manirahan sa tiyak na paraan. Sa isang nakasaradong kwarto, sa kabilang banda, walang anumang nanggagambala sa pahinga ng mga partikulo. Ang alikabok na lumulutang sa hangin noong sinara mo ang pinto ay meron ng lahat ng oras sa mundo para dahan-dahang lumapag. At kapag ito ay lumapag na, wala nang muling mag-aangat dito. Mananatili ito doon, araw-araw, naiipon sa pinsapin. Para bang ang katahimikan ang pinakamahusay na kakampi ng alikabok. Nang walang sinumang gumagambala rito, nang walang mga daloy na nag-aayos nito, ito ay nahuhulog lamang at nananatili. Kaya naman, kapag nagbukas ka ng isang kwarto na ilang buwan nang nakasara, ang alikabok ay tila mas marami kaysa sa mga lugar na ginagamit mo araw-araw. Hindi sa may mas marami, kundi nagkaroon nito ng oras para maipon ng walang patid. Ang sayaw na termal. Paano ginagalaw ng init at lamig ang alikabok nang hindi natin nakikita? Ngunit ang alikabok ay hindi lumalapag ng minsan at magpakailanman. May isang dinamikong salik na nagpapanatili rito sa paggalaw, kahit sa pinakaganap na tila katahimikan. Ang mga pagbabago sa temperatura. Sa araw, pinapainit ng araw ang labas at sa pamamagitan ng mga dingding at mga bintana, inihatid ang init na yon sa loob ng kwarto. Ang hangin ay uminit, lumalawak, nagiging mas magaan at umaakyat. Sa gabi, ang hangin ay lumalamig, umiikli, nagiging mas siksik at bumababa. Ang siklong thermal na ito araw-araw ay bumubuo ng mga daloy ng hangin na mabagal pero patuloy, hindi nakikita pero totoo. Ang mga daloy na thermal na ito ay nagaangat ng mga partikulo ng alikabok na lumapag na. Pinapanatili ang mga ito sa suspensyon sa loob ng ilang panahon at muling ipinamamahagi sa buong kwarto. Ito ay isang tahimik na sayaw na nangyayari bawat araw, bawat gabi, nang walang sinumang nakapapansin. Kaya ang alikabok ay hindi lamang naiipon sa sahig, kundi pati na rin sa mga matataas na ibabaw, sa matataas na istante, sa mga hamba ng mga kwadro. Ang pisika ng mainit at malamig na hangin ay sumisiguro na ang alikabok ay hindi kailanman ganap na makakapahinga. Laging may isang maliit na daloy na gumagalaw dito, muling naglalagay dito, nagkakalat dito. Ang lakas na walang pag-aalinlangan, ang grabidad, ang pinakamahusay na kaibigan ng alikabok. Sa kabila ng mga daloy na thermal na ito, may isang puwersa na laging nananalo sa katagalan. Ang grabidad. Sa kalaunan, lahat ng mga partikulong nakasuspinde sa hangin ay nauuwi sa pagkahulog. Sa isang aktibong kwarto, ang patuloy na paggalaw ng mga tao at ang mga daloy ng hangin ay nagpapanatili sa mga partikulo na lumilipad sa mas mahabang panahon. Ngunit sa isang nakasaradong kwarto, nang wala ang mga gambalang iyon, ang grabidad ay nagtatrabaho ng walang patid at walang katapat. Ang mga partikulo ay dahan-dahang bumababa sa sarili nilang bilis.
at lumalapag sa anumang pahalang na ibabaw na matagpuan nila. Ang mga mesa, ang mga istante, ang mga hamba ng bintana, ang mga sahig, ang lahat ay nagiging sona ng paglapag. At kapag ang alikabok ay sumalat na sa ibabaw, nananatili ito. Ang grabidad ay nagpapanatili rito doon, matatag, naghihintay na may dumating para linisin ito. Kaya ang mga patag na ibabaw ay laging ang pinakaapektado. Ang traitor na kahalumignigan kapag ang alikabok ay nagiging malagkit. May isa pang salik na maaring magpalala ng husto sa pagkaipon ng alikabok. Ang kahalumigmigan. Sa mga mahalumigmig na kapaligiran, ang mga partikulo ng alikabok ay sumisipsip ng tubig mula sa hangin. Nagiging mas mabigat ang mga ito, pero hindi yon ang pinakamalala. Ang pinakamalala ay nagiging malagkit ang mga ito. Kapag ang alikabok ay tuyo, anumang minimal na daloy ng hangin ay maaring muling mag-angat dito. Ngunit kapag ito ay basa, dumidikit ito sa mga ibabaw na para bang may pandikit. Hindi na ito lumulutang, hindi na ito gumagalaw. Nananatili itong nakadikit kung saan ito nahulog. Bumubuo ng isang sapen na mas mahirap alisin. Bukod dito, ang kahalumigmigan ay pumapabor sa paglitaw ng mga mite at amag na kumakain sa mga patay na selula ng balat at sa iba pang mga organikong partikulo na naroroon sa alikabok. Ang mga mikroorganismong ito ay nag-aambag sa pagkaipon at gumagawa din ng sarili nilang mga basura. Ang resulta ay isang mas siksik, mas kulay abo, mas hindi ka nais-nais na sapin. Kaya sa mga baybaying lugar o sa mga panahon ng ulan, ang alikabok ay tila mas mabilis na naipon at mas mahirap linisin. Hindi ito ang iyong imahinasyon. Ang kahalumigmigan ay ginagawa itong isang mas matibay na kaaway. Ang pinakahuling patunay, mga libingan, mga bunker, at ang alikabok na hindi kailanman nagpapahinga. Kung meron ka pang mga duda tungkol sa kakayahan ng alikabok na lumitaw sa mga pinakanakasaradong lugar, sapat nang tingnan ang mga matinding halimbawa ng kasaysayan. Ang mga arkeologo, kapag magbubukas ng mga libingang Ehipsyo na selyado sa loob ng libu-libong taon, ay nakakahanap ng mga sapi ng alikabok. Kapag natuklasan nila ang mga bunker ng ikalawang digmaang pandigdig na nanatiling sarado sa loob ng ilang dekada, nakakahanap sila ng alikabok. Kapag ginalugad nila ang mga nakabukod na kuweba kung saan walang tao ang pumasok sa loob ng maraming siglo, nakakahanap sila ng alikabok. Sa lahat ng mga lugar na iyon, na dinisenyo upang maging hermetiko, upang tumagal magpakailanman, ang alikabok ay laging naroroon. Dahil ang mga materyales ay nasisira. Ang bato ay nagiging pulbos. Ang kahoy ay nabubulok. Ang mga metal ay kinakalawang. Ang lahat ng umiiral sa paglipas ng panahon ay nasisira sa mga mikroskopikong partikulo. At ang mga partikulong iyon ay nahuhulog at naipon. Ang alikabok ay hindi nangangailangan na pumasok ka. Hindi nito kailangan ng mga bukas na bintana. Hindi nito kailangan ng daloy ng hangin. Ang alikabok ay ang hindi maiiwasang resulta ng mismong pag-iral ng mga bagay. Ang lahat ng naroroon sa isang kwarto, kabilang ang mismong kwarto, ay nasa isang mabagal pero patuloy na proseso ng desintegrasyon. Ang alikabok ay ang tahimik na saksi ng pagkabulok na iyon. Kaya sa susunod na magbukas ka ng isang pinto na ilang buwan nang nakasara at matagpuan mo ang kulay-abong sapin na iyon na bumabalot sa iyong mga kasangkapan, huwag kang magmura. Huwag mong isipin na ang alikabok ay pumasok sa anumang mahiwagang paraan. Isipin mo ang lahat ng iyong natutunan. Ang alikabok ay ang patunay
na ang universo ay hindi kailanman tumitigil. Kahit gaano mo pa selyuhan ang isang kwarto, kahit gaano mo pa ito iwanan, ang oras ay patuloy na lumilipas. At ang oras ay laging nagiiwan ng kanyang marka sa anyo ng alikabok.